Magandang umaga. Mga sipo kayo na. Pikit ninyo inyong mga mata. Sa tinig lamang kayo makinig. Sa tingin, narito ang aking espiritu. Lahat ay sadyang magsulit. Lahat ay sadyang mag-aral. Ito ang huling panahon. Panahon ng aking espiritu. Sapagkat ang aking kalikasan, siyang salita, siyang banal na espiritu. Naparito ako sa lupa upang aralan ko lahat mo siyang nakabilanggo sa ilalim ng lupa upang kung sino man sa inyong makinig makakaalis sa kanyang bilang. At ang bilang ko, nais kong ito'y makalaya sa pamagitan ng iyong pakikinig. Sapagkat itong aking salita, siyang magpapalaya sa lahat ng inyong kasalanan, sa lahat ng inyong mga kinatatakot. Kapag iniibigin mo ang aking salita, mabubuksan ang iyong isipan. Sapagkat nilalasta ng aking espiritu, dalhin kayo sa isang kalwalatian ng aking salita. Siyang bumuka sa iyo'y nagtakas mula sa pagkabilang ko. Narito ang aking espiritu. Taglay ang bagong pangalan. Ang sinuman siyang makatatanggap. Pangalan si Scopus. Bakit kilala mo kung sino siya? Bakit kilala mo kung sino si Jesus? At lubusan mo kung makilala ang una at ang huli. Lahat kayo ay nasa huling panahon. Sino sa inyo ang mayroong pandingin at sadyang dinidingin ang tingin ng espiritu? Sapagkat isang taong nakinig, lumalayo na sa lahat ng unang kasalanan. Inilalim niya ang kanyang isipan sa pag-isip ng masama at dinadala niya ang kanyang puso sa katotohanan ni Kristo Jesus. Sapagkat itong aking salita ang siyang banal. Kung inyong maunawaan ang banal na salita, iti Diyos sa iyo'y mabubukas. Ang salita ng Diyos ang magbubukas ng iyong espiritu. Ang salita ng Diyos kapag ang inyong langit na kasipahan ay sadyang punong-puno ng salita ng Diyos at karunungan ng isang Diyos. Sa oras ng kamatayan ang iyong katawang naman, bubuhayin ka ng aking karunungan at dadalhin ang iyong espiritu sa isang dakong banal. Sapagkat nalasa ng aking espiritu dalhin ang bawat isa sa inyo sa dakong kabanal-banal
Mapalalaran niyo ako nang ako'y magkatawang laman sa gitna ng mga Hudyo. Lupat ilan lamang sa iyo ang sadyang nagsisik. Ako'y makita sa pamagitan ng aking batas paningin. Ang pitong handog, hindi lamang sa isipan inilalagay. Sa puso, isinasagawa ang banal kong espiritu sapagkat itong aking salita, banal, sa iyong maguhugas sa lahat ng iyong kasalanan sapagkat ako'y banal. Ang tatawaging anak ng Diyos, yung sadyang nakasunod sa inyong kumalbaw. Ang aking salitain, sinasaksi ng taong mayroong pusong malinis. Kapag malinis na ang iyong puso, hindi na ito matangkuhin. Hindi na ito nagagalit. Lumalayo na ito sa lahat ng uri. Kung saan siya magkakasalay, nilalayuan ito. Sapagkat ang kanyang isipan nasa aking batas. Nakailayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Sapagkat ang lumalayo sa kasalanan, wala na sa gusto. Ang galit ako, sapagkat punong-puno ito ng salita ng kanyang Diyos. Hanggat hindi kayo nakapag-ipo ng kayamanan sa langit. Habang kayo mananatilang inyong puso sa kalituhan, mananatilang inyong isipan sa kalituhan, sapagkat walang dapat sa inyong isipan ang salita ng Diyos, sapagkat hindi niyo ako hinahanap. Walang naghanap. Kaya sinasabi ko pa kanina sa inyo, ang maging kali ang inyong puso, ang aking kanungan, ang aking salita, ito maging kali ninyo habang kayo namumuka dito sa isang sasbilang puti, na habang ito'y aking dinadalisan, na habang kayo'y sinusunod, mahigpit ang inyong pagkakakapit sapagkat itong aking salita ang siyang bumuhay sa isang natulog na damdamin. Binuhay ko inyong damdamin upang lubusan niyo kung makilala. Binuksan ko ang inyong isipan upang inyong makilala ang pag-iwas sa lahat ng aking kinapokotan, ang kayo magkasal, ang kayo lumayo sa ngalan ng aking salita. Doon kayo tumatayo. Pinagtatatag ninyo ang inyong sarili sapagkat ang aking utos, lakasan ninyong loob. Huwag ninyong katakutan ang mga pagsuro. Huwag ninyong nilalayuan taong sa inyo'y napopoon, bagos. Ipakita ninyo kayo anak ng Diyos. Iniyak ako sa
Sa pagkakasala, ibigay ko'y batas ng Diyos. At ang aking wika, manatili kayong sapagkat ninais ng aking Espiritu ang kayo'y magkasundo sila, ang kayo'y mag-isa sa aking layunin na kayo'y mag-ibig. Tulad ng aking pag-ibig sa iyo na kailanman hindi ako lumayos. Tao ang lumalayo sa ako. Nagpahayag ako ng aking pag-ibig. Kayo ba'y nagpahayag ng pag-ibig sa akin? Paano yung hinahayag ang pag-ibig sa akin? Tandaan ninyo ang aking wika. Ang taong nagpapahayag ng pag-ibig sa kanyang Diyos, marunong itong makinig, marunong itong tumanggap. Isinasagawa niya sa kanyang buhay. Sa ibas akin, ayaw niyang magkabali sa mata ng kanyang Panginoon. Sapagkat itong aking katusan ang siyang Panginoon at itong aking mga katusan ang siyang banal na Espiritu. Siyang sa iyo'y maglilinis. Kung marunong kang tumanggap, kung marunong ka magpahalaga ng aking salita, wala nang maramdaman. Wala nang matampuhin. Wala nang napupuo at mapupuo sa kanyang kapuwatan. Sapagkat dininig niyo ang aking tinig. Ang kayo'y mag-ibig. Sapagkat ang umiibig sa akin, sumusunod sa aking salita. Yung sumusunod sa aking salita, ang kanyang laging pinupuhunan, kayang pagtitiis. Tulad kay Kristo Jesus, ang aking kain, ako'y nauuhaw. Ano ang ginawa ng tao? Kalapastangan. Nakikita niya ang pag-ihina at hirap na hirap na. Ang taong nagsalitang ako'y nauuhaw bilang tao sa tao. At ang pinag-unsik, so kang mayroong akto. Ganyan kayo sa akin. Nauuhaw ako sapagkat ang inyong pagsunod aagam na. Wala man lamang nagmalas sa pagtawag ko. Wala na nagmalasakit ang aking wikain. Nauuhaw ako. Sa iyo dapat ipakita na ako'y nauuhaw. Saan ba dapat ito pakita? Sa kapwa-tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y maamo. Nang aking batasan
ay sadyang napakalaga ng iyong pagsunod. Sumusunod kayo dito at umiiwas kayo sa lahat ng uri ng aking kinapopota, na kung paano ko kayo pinababanan sa pamagitan ng aking salita. Tulungan naman ninyo inyong sarili na kayo'y makasunod sa iwasan ang pag-isip ng masama, iwasan ang pagdaramdam sa kanyang kaawan, sa kanyang kapwa, sapagkat habang kayo'y nabubuo sa inyong kapwa, sa aking ito ginagawa. Kinapopot ninyo ang aking batas Panginoon. Ang aking kautusan, huwag niyong gawin sa inyong kapwa ang hindi nyo nais gawin sa inyo, at patawarin sa inyo'y nagkasala. At ang aking wika, umunawa kayo. Paano niyong uunawain ang sinuman sa inyo? Paano niyong uunawain mga bagay siyang nangyayari sa inyong katawag naman? Marami itong hilahin. Maraming mga pagsubok na siyang dumarating sa inyong buhay. Tinitingnan ko, sino ang may takot sa kanyang Diyos na kayang itagaguli sa kanyang Diyos ang kanyang Espiritu. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo Jesus lamang ang merong karapatan ng kanyang likain, Ama ko. Itinatagubilin ko sa iyo ang aking Espiritu. Tunay na sapagkat siya'y nakasunod. Habang siya'y narito sa lupa, lahat ng aking tagubilin, lahat ng aking katusan ay sa giyang sinunod. Kaya siya naman ang meron kong karapatang wikain. Itinatagubilin ko sa iyo ang aking Espiritu. Sino sa inyo kayang gawin at wikain sa aking harapan? Itinatagubilin ko sa iyo ang aking Espiritu. Sinasabi ko naman sa bawat isa sa inyo, ang pagtatagubilin ng Espiritu habang kayo'y narito sa isang sisilampot, ginagawa ninyo 100% ang pagsunod at ipakita kayo'y umiibig sapagkat yaong taong umiibig sa kanyang Diyos. Nakikinig habang pinakikinggan, isinasabot ang iyong pag-ibig, ang higanti sa taong gumagawa sa kanya ng masama. Tanging pag-ibig pa rin ang higanti, sapagkat ibinibigay niya sa kanyang Diyos ang lahat ng iba. Diyos ang magiganti kung matuwid ang ginagawa ng kanyang anak. Diyos ang magiganti sa taong matuwid at sadyang sumusunod sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sundin niyo na ang aking nais. Isabuhay niyo ang aking pitumandan at inyong nais ang lahat ng inyong narinig at kasaksihan
Ito ang aking pagunin. Sa bawat tumatayo sa harapan ng aking puno, ang aking salita ay huwag niyong haluan ng salita ng salmo. Ako'y banal. Tanging salita ko lamang. Tanging aral ko lamang ang inyong ipaya at kaya sa sino man mga tao sa inyong nakikita. Sapagkat ang tao umaakay sa kanyang kapwa-tao. Sa oras na masunog ang inyong mga pinakay sakit. Umahala sa ng Diyos. At inyong pananalupa ang inyong mga ina na siyang nasunod. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa, ingatan niyo ang ibibigay ko sa inyo. Ingatan niyo lahat ng aking pinagtratuan. At ingatan niyo kapag kayo tumatayo sa harapan ng aking puno. Salita. Tanging salita ko lamang ang ibibigay ninyo sa inyong kapwa-tao. Tanging salita ng Diyos lamang ang tanging ibibigay ninyo sa inyong nakikita. Ay na sinasabi ko sa bawat oras na upang mabuksan ang inyong natutulog na isipan, natutulog na damdamin. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa, habang kayo tumataba, nais ko ang aking pinata sa inyong mga. Kaysa dihang nag-iluwan na ang S. Ang simula bukas. Jehovah Jesus is God. Ang tanging pangalan ko sa Espiritu, sa katotohanan na tandaan ninyo, ang salita ng Diyos, ang siyang banal na Espiritu. Magandang ba? Sa inyong aking pagpapala, paalam.
at batas palinis ay kapagiging banal ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kahalutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang higit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag aatulan ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa-tao, hindi mo nais gawin sa iyo, at ang wali at sa iyo ay nagkasama. Ay gulang, huwag hamakin ang kapwa. Ang pitong Espiritu ng Diyos na handog niya mga iskapos sa bawat tao. Talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang lugar ng tatlong letrang JHS, Jehovah Jesus is Corpus. Ang kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Sodonai, Kyrie, Omnipotente, Patri, Isai, Tea, Sodom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama sa kasunod hanggang wakas. Is Corpus Cairis Venisan. Purihin ang Diyos po ang bawat isa, gabay at mga matnubay, biyaya at pagpapala niya mga Corpus ay laging sumasati. Maraming salamat po, Ang narinig po ninyo ay ang tinig ng Espiritu Santo na aming ipinapakilala sa inyo na ngayon ay Iskopus. Na tinatawag namin siya sa aming ng 3 ulit o 7 ulit, amang Iskopus, amang Iskopus, amang Iskopus. Kaya sana po tayo nasa huling panahon ito ay paghukom ng Diyos kung paano dinadalisay ang pananampalataya ng bawat isa sa huling panahon ito. At kung sino ang nakakilala kay Jesucristo sa pamagitan ng pangalan ito ay diyan masusubok at makikita. Kung tunay nga ninyong makikilala nyo rin ang mga Scopus na sa Pilipinas, February 1st, 1966, kung paano ang Israel ay pinili sa pangalang Jehovah, ang Jesus pinili ang mga Hudyo, ang Scopus naman ngayon ay Pilipino ang kanyang hinihiram bilang ang Pilipinas ang bagong Jerusalem. Kaya mapalad ang lahi na kung saan atin sa ating unti-unti nang iniangat ngayon niya mga Scopus.